May pagpapasalamat at galak sa ating puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang pinakamahalagang utos, mahalin ng Diyos, mahalin ang ating kapwa. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon na hindi namin na ipamahagi, na ipagkaloob ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nang aming pinagkait ang aming pagmamalasakit at pagtulong sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nang kami ay naging makasarili at ang inisip ay ang ating sariling kapakinabangan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan niyong dinggin ang tinig ng iyong Panginoon Diyos at buong puso't kaluluwan sundin ang kanyang mga utos. Ang kautos binigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi niyo masasabing walang akit doon. At kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at masa ikatuparan. Hindi wala ito sa ibayong dagat, kaya din ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Espíritu
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog na at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ng isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na paraan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang linggo sa inyo. Ngayong araw na ito, narinig natin sa ating mabuting balita ang kwento ng mabuting Samaritano. Para sa karamihan po dito, hindi na po bago itong kwentong ito. Ilang beses na natin, paulit-ulit sa buong buhay natin, naririnig ang kwento ng mabuting Samaritano. Yung Samaritano na wala namang kinalaman sa isang taga-Jerusalem na marahil ay alam natin na hindi rin sila magkasundo sapagkat iba ang tingin ng mga taga-Jerusalem doon sa Samaritanong iyon. Kaya nakakagulat. Kaya nga doon sa sinabi ng skriba, hindi man lang niya nabanggit ang pangalan ng Samaritano ang tumulong. Pero itong kwento na ito, kahit paulit-ulit na nating narinig sa iba't ibang misa, sa iba't ibang pamamaraan, nabasa, napakinggan, ay maganda pa rin pong balikan at pagnilayan ang mensahe nito at ngayong araw ng linggo. Alam po ninyo, nung nasa seminaryo pa po ako, second year college, meron po kaming klase. Ang tawag po ay Catholic Social Teaching. Karamihan po siguro sa atin, first time, maririnig ang mga salitang Catholic Social Teaching. Ang madalas po naririnig natin ay catechism, katisismo. Pero itong Catholic Social Teaching ay
isang paalala, paanyaya ng ating simbahan upang kumilos, magmisyon, talagang maunawaan kung ano ba talaga ang ating gampanin bilang binyagan. Na hindi lang napapako sa pagpasok natin dito sa simbahan, magdarasal tayo, pero pag ang isa sa mahalaga rin nating tingnan ay yung paglabas natin dito sa simbahan. Kapag naasalubong na natin ang iba't ibang tao dito sa paligid ng Quiapo, sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, dito natin makikita ang Catholic social teaching in action. Kaya nga po, maganda po sigurong pagnilayan natin at hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo. Ito po ay paulit-ulit na pinapabalik-balik sa amin nung nasa seminaryo pa lang, na gusto ko ibahagi yung 3 punto na pwede nating gawin, pwede nating tignan na nakaayon doon sa Catholic social teaching. Para kung nais natin tunay na magmisyon, ay meron tayong gabay sa paggagawa niyon. Unang-una, tignan. See. Tignan mo muna. Kunin mo muna yung buong larawan ng sitwasyon. Kasi minsan, ang nagagawa na lang natin ay mabilis na glimpses lang eh. Parang napalingon ka lang. Natingnan mo na agad, ito naman, ilang beses ko na nakikita yung mga ganyan, pangyayari. Ganito yan, ganito, ito yung pinanggagalingan yan. Pero yung paanyaya sa atin ng mabuting balita, tignan muna. Tingnan mo kung anong nangyayari. Yung mabuting Samaritano, tinignan yung sitwasyon nung taga-Jerusalem na binugbog. Nung iniwan na halos patay, tiningnan niya yung kanyang kalagayan at sa kanyang pagtingin, narinig natin na siya ay napuno ng habag. Kaya po mga minamahal na kapatid, huwag po natin sana agad-agad na base sa mga nakagawian na natin, mga naranasan na natin noong tayo ay mga bata, noong tayo ay nag-aaral, na, ito na yun eh. Alam ko naman kung anong mangyayari na. Hindi niyo po alam, baka merong bagong karanasan na tayo matututunan kung titignan lang natin yung sitwasyon sa ating paligid, maging mulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yung mabuting Samaritano, may patutunguhan din yan eh. Kaya nga siya naglalakbay. Pero tumigil siya upang tignan yung taong nangangailangan ng tulong. Sa mga magulang po na naririto, sa mga may anak na parati na lang nila na pagsasabihan kung bakit late na umuuwi, kung saan-saan nagpupunta, kung sino-sino naman ang kasama. Tingnan niyo muna po mga magulang kung bakit ba, kung saan ba ito nanggagaling. Meron ba silang pinagdadaanan? May pinanggagalingan ba kung bakit late na sila umuuwi? Sa tingin ba ninyo na, tingnan ninyo na baka may rason kung bakit iba-iba na lang ang kasama nila, hindi na sila umuuwi? At mga anak, tingnan din ninyo kung bakit may nag-aalala yung inyong mga magulang kapag saan-saan kayo nagpupunta, kung saan-saan, kung late na kayo umuuwi. Tingnan din ninyo kung saan nanggagaling ang inyong mga magulang. Sa pagtingin doon sa sitwasyon, pag nakuha mo na yung buong sitwasyon, kung ano talaga yung nangyayari, nagkakaroon din ng pagkakaunawaan. Kaya nga minsan nauuna yung away, nauuna yung galit, kasi hindi natin tuluya o lubusan na uunawaan kung ano yung nangyayari. Kung saan ba nanggagaling yung taong iyon. Ito yung ibig sabihin ng pag sinabi natin, titignan mo muna ang nangyayari. Ikalawa, pagnilayan, judge, reflect.
pagnilayan mo. Pag nakita mo na yung sitwasyon, pagnilayan mo. Anong pagninilayan mo doon sa sitwasyon na iyon? Nasaan si Jesus sa sitwasyon na iyon? Paano ko masusundan si Jesus sa sitwasyon na iyon? Ano ang nais ni Jesus na matutunan ko, matuluyan kong magawa sa sitwasyon na iyon? Araw-araw po tayo, siguro araw-araw tayo nananalangin sa Panginoon. Yung iba dito, araw-araw bumibisita, nananalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pagnilayan natin ang mga nakikita natin sa ating buhay. May mensahe ang Panginoon. Merong gusto siyang paunawa sa atin. Sa inyong pagtitig, kailangan may akibat na pagninilay para mas lalong mapalalim yung pagtingin at pagbabad doon sa sitwasyon. Alam po ninyo, napakamapalad po natin kasi parati nyo pong maririnig na po itong Catholic social teaching sapagkat ito yung pangunahing layunin din ng ating bagong Santo Papa, si Leon ika-14. Si Leon ika-13, nung panahon niya, yun yung panahon ng Industrial Revolution. So ang pangunahing tungkulin niya, ang pangunahing nakikita niya ay yung para sa mga manggagawa nung panahon na iyon. Para sa ating bagong Santo Papa, tinitignan naman niya ngayon ang sitwasyon natin sa panahon ng AI, ng iba't ibang sitwasyon ng mga pamilya, at sa pagtingin at pagnilay na iyon, lagi niyang nilalagay sa sentro, sa unahan, ang dignidad ng lahat ng tao. Pag nakita mo yung pinagdadaanan ng iyong kapwa, pinagnilayan mo na, tingnan mo na yung kaharap mo ay tao. Minsan yun yung nalilimutan natin eh. Nahuhusgahan na natin yung mga tao na ating nakakaharap. Pero sana, tingnan muna natin kung saan sila nanggagaling. At panghuli, aksyonan. Siguro nung sa kwento, sa mabuting balita, narinig natin yung saserdote, yung Levita na dumaan. Hindi natin alam kasi kung ano nangyari ng buo sa sitwasyon na iyon. Kasi sinabi lang sila ay dumaan, nakita at nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi pwede rin nating sabihin na iniisip naman nila yung pinagdadaanan nung taong nabugbog. Siguro naawa din sila, nahabag din sila doon sa taong iyon. Pero ano yung kulang? Nagkulang ng aksyon. Sa ating panalangin, sa ating pagtingin, sa ating pagninilay, kulang ito kung walang aksyon. Kaya nga inaanyayahan din tayo ng ating mabuting balita na kumilos para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga pamilya, para sa ating nakakasalamuha sa ating paligid. Hindi lamang sapat na naisip mo, naawa ka, nahabag ka, gumawa ka. Do something about it. Nakita mo na eh, naunawaan mo na ano ang gagawin mo. Alam mo na kung anong nangyayari. Minsan, nagkukulang sa aksyon. At kapag gumawa ka ng aksyon, siguraduhin mo rin na mapapanindigan mo yung aksyon na iyon. Hindi lang sa simula, pero gagawin mo siya hanggang sa dulo. Yan po mga minamahal kong kapatid, kung paano rin kumikilos ang ating dambana. Pagtingin, tignan, pagnilayan, aksyonan. Yan po ay napakasimpleng mga kilos na ating pwedeng gawin paglabas natin mamaya sa simbahan na ito para mas lalo tayong
mas lalo nating maunawaan ang ating paligid, ang ating kapwa, at higit sa lahat, ang ating sarili. Mga minamahal kong kapatid, panalangin natin sa Panginoong Diyos, sa mahal na Poong Jesus Nazareno, na bigyan tayo ng grasya upang manatili, tignan ang nararanasan ng ating kapwa, pagnilayan kung nasaan ang Panginoon sa sitwasyon na iyon, kung paano natin makakatagpo si Jesus sa panahon na iyon, at bigyan ng grasya, lakas at tapang upang may gawin, upang umaksyon, nang sa gayon ay tunay na magkaroon ng pagbabago sa ating paligid. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para sa lahat ng namumunot nagsisilbi sa simbahan, huwag nawa na manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus, maipakita rin nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming pamahalaan na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers. Makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso at mga nasasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang manatili kaming nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makakasalamuha. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mong ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming subayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiabit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na tayo ay hindi lamang maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.